Good morning mga ka-riders. Okay, price update muna tayo dito sa gas station ng Uno. Okay, ang fuel station ng Madlang People. Ayan. Okay, sige, lapit muna tayo dito sa kanyang karatula. Okay, sa kanyang max power, ito po yung special, bali 64. Sandali, lalayo nga tayo. Hindi ko kita. Okay, ito palang malinaw, hindi yung digital. Dito tayo sa mano-mano. Ayan, bali sa diesel po, ayan, 6080. And then sa kanyang unleaded, maxi green, 6430. And then dito sa special, yan, maxi power, 64.08. Ayan, ang kanyang as of October 2, 2023. Okay, isang tip ko mga ka-riders para hindi tayo masaktan sa gasolina. Okay, kahit may laman pa, basta dalawang bar, magpakarga na kayo, pa-full tank nyo na para hindi mabigat sa bulsa. Pero kung talagang gusto nyo magtipid, edi magbisikleta, sabi nga ng ating mga komentarista. Okay, let's go. Mga Pinoy talaga, akala ko'y nagkaaway na, naghuhuntahan lang pala. Okay, itong pupuntahan natin na motorsiklo mga riders, na-review ko na last January pa. Ito, nitong taon lang. Bali, yun nga po, yung Mio Gravis version 1. And then, pagdating po ng April, nagkaroon naman ng version 2, itong si Gravis. And then review na rin natin siya. And then yun, October, wala naman pong version 3. Bali, meron lang siya mga bagong color variation na magaganda yung kulay na to. Kaya maganda, masilip natin dun sa Yamaha mismo, dyan sa sambat ng Santa Cruz, Laguna. Para po doon sa mga hindi pa nakikita o nakikilala si Gravis version 2. Okay, ito sigurado magugustuhan nyo po ito dahil ako impressed na impressed po talaga sa motor na to. At bukod po sa kanyang magandang dimension, specification, at saka sa look, syempre panalo po talaga itong si Mio Gravis version 2. Okay, dito po sa Yamaha Sambat, Santa Cruz, Laguna, bali Barangay Bubukal po. Okay, ito ang kanilang business hours, 8:30 to 5:30. Maaga tayo halos lang ngayon, 8:40 lang. Ito pagpasok, ang ginhawa po dito. At fully air condition po ang kanilang showroom. Okay, dito sa kaliwa, isa-isahin mo natin yung kanilang mga unit. Nandito si Mio Passion na kulay red. And then dito po, ito yung i-review natin, si Mio Gravis version 2. Ito po yung petrol na kulay. And then ayan, dito si YTX 125. And then si MDO3. And then dito syempre yung Mio I 125. Okay, ito pa sa likod. Ayan, kabubukas na po nila kaya nag-aayos-ayos pa po sila rito. Okay, ito yung Mio Gear. Siguro susunod nating i-update itong Mio Gear na kulay gray. Sir, good morning Okay. And then ito pa, syempre ito pa susunod natin. Ito yung bagong latest po ng NMAX na glossy blue. Napakaangas ng kulay. Parang ito na gusto kong i-review ngayon. Pero syempre, naka-schedule sa atin si Mio Gravis. Okay, yan. Bagong kulay din ni XSR 155. Ang ganda ng mga bagong labas na kulay ngayon. Kalimitan, mga cyan blue. Po? Okay, ayan. Ito pa yung mga old version pa ng Sniper.
Okay, siyempre si standard version ng Aerox. And then ito, kanilang iba pang mga scooter. Okay, ito pala yung version 1 ni Gravis. Ito yung minabanggit ko sa inyo kanina. Okay, sige, start na tayo. Okay, ito po yung isa sa bagong kulay na lumabas. Yung dalawa po, yung matte brown at saka yung matte black. So ito po parang matte green ito, pero be-verify natin maigi mamaya yung kanyang eksaktong kulay. Okay, clarification lang mga ka-riders. Bali, dark petrol po yung kanyang official na kulay. Pero may pagka-green talaga siya. Okay, para po ito hunyango yung kulay. Pag naliwanagan, nababago po ito Medyo nagla-light siya, di ba? Okay, start na tayo dito sa kanyang front view. Bali, ang unang-una ko po talagang napansin yung kanyang DRL na medyo bluish na ang kulay. At hindi na natin kailangan maglagay dito nung bang tint na protector. Almost eto na. Bali, stock na siya. Okay, yun pa rin naman po yung kanyang mga specification. Bali, full LED yung kanyang headlight. And then, ayan, bulb naman dito sa kanyang turning signals. And then, ito nga po yung kanyang trademark ng version 2. Mahaba yung kanyang shape ng headlight. Ayan, parang naging letter U na siya dito sa harapan. And then, ayan, yung kanyang emblem at logo nandito po sa gitna. And then, ang angas po na ginamit na color combination pagdating dito sa kanyang pinakaulo. Bale, ito, nasa gitna po yung kanyang dark petrol na kulay. And then, combine siya ng matte black finish na pairings. And then, dito sa kanyang front fender, okay, ayan, maganda. Terno yung kulay. Maganda po talaga kapag ang fender ay kapareho ng kanyang body. Although medyo mataas po yung kanyang front fender, pero okay lang yan kasi ito mataas naman po yung protection ng kanyang engine dito sa ilalim. Kaya kahit malakas po ang talsik ng putik, no problem. Sasaluhin lang po dito kanyang pinaka-shield. Okay, ganun pa rin po ang kanyang gulong. Mapapansin natin, bulky ang kanyang gulong dito sa front tire niya. Bali, meron po itong brand na IRC and then siyempre made in Indonesia. And then 100 by 90 by 12 po ang kanyang front tire. And then ito yung kanya naman pong mag wheels. Ayan, glossy black po ang kulay. Siyempre, gawa po ito ng alloy. And then ito, meron po siyang speed sensor. Hindi po ito ABS. And then ito po yung kanyang single disc. And then single piston caliper sa kanyang front brake. Of course, telescopic fork po na front suspension. And then napansin nyo na andito na yung kanyang busina sa gitna. Exposed na siya. So mas malakas po ang tunog dito kasi wala na siyang harang na pairings. Okay, check naman po natin yung kanyang rear tire. Almost the same siya ng sukat dito po sa rear. Bali, meron po siyang size na 110 90 by 12. So, mas mataba po pala dito sa likuran. Which is tama naman dahil nandito po ang pressure o bigat ng ating motorsiklo. Lalo't may angkas. Okay, ito naka-drum brake naman po sa kanyang rear brake. And then, single-sided shock po sa kanyang rear suspension. And then ito po, wala na siya kickstart. Sa experience ko naman po, bihira naman magloko ang gantong automatic na naka-CVT. Then meron pong kill switch yung kanyang side stand.
And then dito naman po sa right side, nandito po yung kanyang stock na muffler. And then maganda yung kanyang heat guard na plastic po. Fully protected siya, so hindi tayo mapapaso dito dahil harang na harang po ng kanyang heat guard. And then sa elbow, no problem din dahil yung kanyang fan cover po extended. Meron siyang kadugsong na heat guard na rin ang purpose po nito. Kasi ito po talaga ang nakakapasok yung kanyang elbow. And then meron po siyang 800 ml na engine oil capacity. Of course, fuel injected na po itong si Mio Gravis version 2. And then air-cooled pa rin po ang kanyang cooling system. Okay, ito napansin ko yung kanyang emblem, ano, naka-emboss na siya. So 3D ito. And then chrome. Napaka-premium po at elegant ng kanyang pagkaka-design po ng kanyang emblem. Ayan. Then dito meron namang simpleng decals na combine ng brown and black. And then napansin ko all bulb pa rin po ang kanyang tail light, stop light, and then turning signals. Pero napaka-sharp po ng kanyang shape. Ayan. And then sa grab bar, ito po, tamang-tama ang sukat. Medyo matte black siya, hindi siya glossy, so hindi siya madulas. And then dito na tayo sa kanyang pocket. Bali, ang pocket po niya ay naandito sa right side. Ayan, malalim naman. Okay, sukat natin yung cellphone natin, ha. Okay, di ba? Sa tingin ko kahit padaan sa hump, hindi man tatalbog basta-basta yung ating cellphone. Hindi mahuhulog dahil malalim po siya. Okay, pati mineral water sigurado pasok na pasok po dito. And then ano namang accessories nyo pwede pang ilagay dyan. And then ito po, mechanical key pa rin po ang kanyang gamit. Ito yung kanyang ignition, may kasama pong secured shutter key. And then nandito po yung kanyang button ng seat and fuel. Hindi na natin kailangan kalasin ng ating susi para buksan dito ang kanyang underseat storage. Meron po siyang fuel tank capacity na 4.2 liters. And then sa kanya naman pong fuel consumption, nasa 40 to 50 kilometers per 1 liter po. And then dahil siya po ay 125cc, bali meron po siyang top speed na umaabot sa 105 kilometers per hour. Okay, testingin po natin yung kanyang mga button. Unahin po natin dito sa kanyang fuel. Ayan, tatapat lang po itong ignition dito sa open and then press ng fuel. Okay, ayan. Isa po sa advantage na naandito ang kanyang fuel tank sa harap. Yung balance na weight distribution niya, magiging maayos po dahil ito, mababawasan po yung pressure o bigat dito sa ating rear. Malilipat po dahil nandito nga po yung kanyang tangke, kaya balanse po ang timbang dito. Hindi tayo magkakaroon ng lifting effect o yung pag-igtad bigla ng ating motorsiklo pag bigla ang acceleration. Check naman natin yung kanyang underseat storage. Okay, dito mayroon po siyang almost 25 liters na underseat storage. So dito po, kasya po ang full face helmet. Na-try ko na rin po ilagay dito yung aking helmet na Evo. Bali, medium size lang yun. Pero sa laki po nitong kanyang storage, kasya po kahit any sizes na helmet. Kung gusto niyo pa rin po ng karagdagang space, di syempre, lagay na tayo ng top box. Okay, dito po nakalagay yung kanyang basic tools dito sa ilalim ng upuan. And then dito rin po nakakabit ang kanyang battery. And then syempre yung pinaka-importante sa lahat, yung ating utility hook. Ito, sabitan. Para pag meron tayong dalang plastic, hindi na natin bibit-bitin sa ating kamay, sasabit na lang natin dito. And then ito medyo napansin ko lang, medyo maliit yung kanyang mating dito sa kanyang footboard. Pero dito naman sa labas, ayan, mahaba siya, kaya tamang-tama dito lang ang ating paa. Pero maganda po talaga sa Gravis, bulky siya. Ayan, ang taba po ng kanyang dimension. Kaya kahit medyo bumukaka tayo, pag nakaupo, medyo harang pa rin ang kanyang pairings. Okay, wala lang pong battery pero pure digital na po ang kanyang instrument panel. And then maganda po ito, meron siyang Y-Connect para in case na gusto nyo i-connect sa inyong cellphone for maintenance, ma-monitor nyo, ayan, available po siya. And then ito yung kanya pong switches and buttons dito sa kaliwa. Dito po yung kanyang high beam, low beam, left and right turn, busina. And then dito po sa kabila, meron po siyang stop and start system. Ayan, pag tayo na traffic, malaking tulong para sa fuel consumption. And then ito po, maganda, meron siyang hazard, isa sa kanyang safety features. And then yung kanya naman pong electric starter push button. And then dito naman po tayo sa kanyang basic specs. Bali, ayan, 4-stroke, single cylinder, 2 valve, and then air-cooled po ang kanyang cooling system, fuel injection, ang kanyang fuel supply system, and then Blue Core technology na po itong kanyang engine, kaya more power, less fuel. Sa kanyang maximum power, meron po itong 9.3 horsepower at 8,000 RPM.
And then sa kanya naman pong maximum torque, meron po siyang 9.5 Newton meter at 5,500 RPM. And then napansin ko po sa kanyang seat cover, napaka-premium at ang lambot ho. Ayan, bali one tone lang siya pero yung division niya o yung shape niya tamang-tama lang po sa ating mga rider. Ayan, malalim din naman po ang kanyang tabas. And then sa curb weight, may exact po siyang timbang na 100 kg. And then sa kanya naman pong ground clearance, nasa 135 mm. And then seat height naman, nasa 780 mm. Okay, sakyan na natin si Mio Gravis. Okay, yan, sinide stand muna natin ha, para matansya natin yung tamang height niya. Bali, ito ho, tayo po ay 5'8" ha. Ayan, dahil po malapad ang kanyang upuan, bukaka tayo kaya medyo napapatiyad po tayo, pero mababa lang po to dahil tayo po ay 5'8". Ayan, lapat naman yung ating dalawang paa. Okay, dito sa kanyang mating, ayan, eksakto yung ating paa. And then sa kanyang turning radius, ayan po, sakto sa ating hita. Kung titignan mo, para siyang maxi scoot na rin sa kanyang dimension dahil malapad po siya. Kaya sulit na sulit po tayo dito sa Gravis version 2. Okay, sa kanyang rear brake, ayan, dahil drum po siya, medyo malalim ho. Adjust lang tayo dito. And then sa kanyang front brake, lipat muna natin tong price tag. Okay, sa kanyang front brake naman po, disc. Ayan, dito malakas po ang kanyang preno dito sa front. Kahit naka-tiles po tayo dito sa loob. Ayan, kapit agad siya. And then sa kanya naman pong rear suspension, check natin. Mapamalambot po si Gravis version 2. Sumasama po yung ating upuan. Tumutulong po yung kanyang malambot na upuan. At the same time, malambot na siya. Kaya napaka-comfortable po ito kahit malubak, hindi tayo masasaktan. Dito po sa Desk Marketing Yamaha sa Sambat, Santa Cruz, Laguna. Bali may cash price po si Mio Gravis na 92,500. So dati po, yung nagkakamalayan yung kanyang SRP 93,900, so nagbaba po sila. And then sa installment po, ito ang kanyang mga pricing. Bali sa down payment po, 6,000 lang po sa kanyang down payment. And then so kung sa 6 months niyo po kukunin, ito po ang kanyang monthly hulog, 16,499. And then sa isang taon po, nasa 9,124. Then sa 2 taon naman po, 5,436. And then sa pinakamahabang term, 3 taon, 4,207. And meron po silang rebate na 200 pesos kapag maaga po tayo magbayad. Okay, nandito po si Sir Justin Punsalan. Bali, stop po siya dito sa Yamaha. Sir, good morning po. Okay, welcome po sa Yamaha ng Taos. Located po kami Bubukan sa Taos, Laguna. Open kami Monday to Saturday po. Then business hours po namin is 8:30 to 5:30 p.m. Wala naman po kayong time na mag-visit pa. Bali, sa Facebook page na lang po namin Yamaha Desk ng Taos Marketing. Salamat po. Welcome po kayo sa Desk Marketing ng Taos. Salamat. Salamat.
maraming salamat po sa inyong panonood. Like, comment, and subscribe sa ating channel.